Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Positive. Ano nakita ko na? Sige, bilis. Sa likod, dapat meron din sa likod. Meron din sa likod, baka may... Dito! Ito ang maaksyong eksena na ginawang pag-aresto ng CIDG at Bitag sa isang suspect na 4 na taong nagtago sa kasong panggagahasa. Tatawagin kayo isa-isa, isusolve namin yung problema. Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Yung sumbong ninyo na kayong biktima, ginancho, pinapalabas namin dahil tunay na sumbong to eh. Naintindihan niyo ba? Isa si Aling Flora na matyagang pumila at naghintay. Ang kanyang sadya, hustisya para sa kanyang anak na si Karen. Ang suspect na gumawa ng kahalayan sa kanyang anak, 4 na taon nang nagtago sa batas. Ikaw tayo. Pagising niya. Si Karen, 19 na taong gulang, tubong Masbate, isang working student. 15 anyos pa lang nang magsimulang mamasukan bilang katulong ang pobreng si Karen sa Maynila. Hindi alam ni Karen na ang pagluwas sa Maynila ay magsisilbing mitsa ng pagkasira ng kanyang mga planos sa buhay. Mamasukan po kami bilang isang kasambahay doon sa tsuhin ng lalaking yun. Tinawagan ako ng lalaking yun kasi may inaalok siyang trabaho sa amin dalawa ni mama na mas may magandang trabaho daw. Dahil sa tiwalang ibinigay ni Karen sa pamangkin ng among kanyang pinagsisilbihan, kumagat sa patibong si Karen nang alokin siya ng suspect na si Alex na magtrabaho sa kanilang tindahan. Natitindahan daw niya tapos kami daw ni mamang kagawin yung tindera. Tapos nun, ninala niya po ako sa kwarto niya. Nag-uusap po kami doon tapos bumila siya ng ice cream tsaka coke. Dahil sa hinalong gamot na ipinainom ng suspect kay Karen, di na nagawang makapagag ng biktima. Kaya doon na po ko nanghina. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Gusto ko na po mahuli yung taong naghahanap. Bayaran niya yung ginawa niya sa akin. Sinira niya yung buhay. Hiningi po ko ng tulong sa inyo para madampot lang po yung lalaking yun na bumaboy para mabulok po siya sa kulungan para wala na siya ibang batang biktima po. Para mababaliw. Hindi ko masabi kung anong gagawin ko. Tinatanong ko nga siya, ayaw niya naman hindi naman siya nakainit, parang natulalangan. Hindi niya maintindihan kung ano. Parang nahihilo pa rin siya na hindi mo nga niya siya makausap. Yung pagsumbong niya, pumunta kami kagad ng Krabi. Pinamedical namin siya. Kaya gusto naman niya na madampot na ngayon ng tao para makakapag-isip na kami ng maayos para makaano niya yung anak ko. Matapos ang 4 na taon, isang tawag mula sa magmamalasakit na kamag-anak ng suspect ang nagbigay liwanag para tuluyang makuha ng maginaang hustisya. Ngayon na lang siya lumilitaw. Akala niya tapos na ang kaso dito sa taga-Masbate. Diyan na ho ang puntong hinanap ko itong mag-iina. Nasabi ko, tapos na ba yung kaso? At bakit nakakalaya si Alexander?
Sabi nila, nanay, hindi namin alam ang gagawin namin. Kung gusto nyo kako, sasamahan ko kayo doon sa Bitag. Napapanood ko sa TV yun eh. Mula sa maimpluwensyang pamilya ng politiko sa probinsya ng Pampanga ang suspect na si Alex. Yung tatay niya ay taga Pampanga. Yung nanay niya taga riyo sa Balintawak. At maigi naman ho ang buhay kung talaga nga anuhin, dahil may mga lupain sila. May mga kamag-anak ho silang nagtatrabaho dyan sa City Hall. Kaya naman ang warrant of arrest ni Alex sa kasong rape, hinokus-pokus ng pinsan itong abogado. May pumunta daw sa kanila na warrant, hindi naman binigay sa polis kasi kamag-anak naman nila yung polis doon. Ay, yung tatay ni Alex, binigay sa attorney. Tapos yung warrant na yun, nandun kay attorney, tinago talaga yun. Kaya hindi nahuli yung tao na yun. At saka siya pinatakas bago pa man maaresto. Eh, may kamag-anak pong pulis doon sa presinto eh. Kaya nung nagre-reklamo sila kinabukasan, tumawag na kaagad doon sa ama yung pulis. Maglaylo na siya, may nagre-reklamo dito sa presinto. Ayun, umalis na po, nagtago po siya. Bukod sa magkahiwalay na kasong rape sa 2 minor de edad, mga kasong physical injury at paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang ilan sa mga kasong kinakaharap ng suspect na si Alex. Marami pa hong gagawing kalokohan yan hanggang nakakalaya yan. Marami pang sisiraing buhay ng mga babae yan. Mapapariwar. Sa kabila ng warrant of arrest at patuloy na paghahanap ng mga otoridad, nagagawa pa rin makihalubilo ng suspect sa kanilang komunidad. Nakaabang at naghihintay ng susunod na mabibiktima. Maaring ang tinatawag dito, isang sociopath behavior. Meaning to say na yung sa ganitong klaseng gawain, wala na siyang konsensya, wala siyang iniisip na ito ay kasalanan. Alam lang niya, maaaring makulong siya, pero nakaka-eskapo siya. Yung merong taong tutulong sa kanya na he can get away with it. Pag ganun ng ganun, kaya niyang paulit-ulit na gagawin yun. Hanggang sa wala siyang pakialam kung gumawa man siya ng mas malala pang kasalanan siya. Base sa address na ibinigay ng mga kamag-anak ng suspect sa paupahang bahay sa isang barangay sa Quezon City, natagpuan ng bitag si Alex. Tulad ng isang ordinaryong tao na walang kinaharap na kaso, malayang-malayang nakakakilos sa kanilang barangay ang suspect na si Alex. Ipinakita ng bitag sa ina ng biktima ang surveillance video. Yan, siya na nga eh. Dito, positibong kinilala ni Aling Flor ang suspect na si Alex. Siya naghasa sa anak ko. Diyan yung bahay niya eh. Kilos prontong nakipag-ugnayan ng bitag sa Criminal Investigation and Detection Group Special Operation Division ng Campo Crame para sa gagawing operasyon. Ang gusto nyo ngayon, kukunin na natin ngayon. I-confirm nyo kung na to. Yung mesa ko yun eh. Umiwalay po. Sino kasama niyo sa bahay? Siya lang mag-isa. Ano yung bahay ito? Ilan pala po? Pan-second lang ho. Hindi mapuntang Tibol Pasyo, papuntang Index to. Akaran tayo dito, ito yung target natin. Ito target natin na to, dalawa palapag yan. Ang pintuan nito, dito. Tabindaan mismo. May dalawa papasok. Kung sino sa labas, pakiramdaman nyo na kung isa na posibleng takbuhan kung sakasakali ha. Yes, sir. Gano'n lang. O, gano'n lang. Tara. Sorpresang sumugod ang mga operatiba at bitag sa bahay ng wanted. Sa likod, dapat meron din sa likod. Meron din sa likod, baka may... Dito. Yun na, nandito. Dito. Ang suspect na si Alex lulun pa sa illegal na droga ng maaresto. Iwala ka, brad ha?
Ano po ang pangalan po? Alexander, may karapatang manahimik, may karapatang kumuha ng abogado mo. Yung pipiliin. Hindi napigilan ni Aling Flora at ang kanyang anak na si Karen na ibuhos ang sama ng loob sa nahuling suspect. Alex, alam mo na, yung ginawa mo. Ano po tumatawag po kasi yung katulong ni Tingo. Wag yan. Sa tanggapan ng CIDG DSOD, ang suspect na si Alex naging maamong tupa, umamin sa kanyang mga naging kasalanan. More than 10 months. Kanda ko doon sa kasong rape. Yung isa po, physical injury. Saan ka na niya? Sa Shabu. Shabu ka. Isinerve namin ang warrant of arrest kay Mr. Alexander Dizon sa kasong rape.